Ama naming Diyos, iyong kinilala kami at hinanap kami at iyo kaming siniyasat. Nauunawaan mo ang laman ng isip namin kahit sa malayo. Hindi pa namin binabanggit ang salita, alam mo na kung anong sasabihin namin. Alam mo ang aming pagtayo sa umaga at alam mo ang aming paghiga sa gabi. Wala kaming ginagawa na hindi mo alam. Maging ang laman ng aming puso ay alam mo. Kami ay iyong pinalibutan. Kung kami mga anak mo, nananahan ng iyong banal na Espiritu sa aming puso. Gayunpaman sa lahat ng dako nandoon ka. Paano kami makakatakas sa iyong banal na Espiritu? Kung saan kami nandoon ka. Napakadakila ng iyong pag-iisip para sa amin, Panginoon. Hindi namin ito maunawaan kung paano mo ito ginagawa. Pero salamat sa iyong pag-iingat sa amin at pagmamalasakit sa amin at sa pagbabantay mo sa amin. Salamat sa pagpapalakas mo sa amin at sa pagbibigay mo sa amin ng kasiyahan na sumunod sa iyong salita. Sa hapong ito, Panginoon, lalo mong ipaunawa sa amin ang iyong pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasakop. Bigyan mo kami ng bagong puso. At ang mga salitang ipangangaral ay ilagay mo sa aming puso at ilagay mo sa aming isip. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang lakaran namin ang iyong panawagan sa amin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Ang ating teksto ay nasa Hebrews chapter 2 verse 5. Hebrews chapter 2 verse 5 hanggang verse 18. At pagkatapos itutuloy natin sa chapter 3 verse 1. Sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ano ang tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan,
upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayong ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya't marapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay maitulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa na pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhas ay nagbata siya sa pagkatukso, siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating tema ngayong umaga, ngayong hapon, ang ating tema ngayong hapon ay ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo sa mga anghel sa kanyang pagiging tao. Mula sa simula pa lamang ng kasaysayan ng tao, malinaw ang kapangyarihan ng mga anghel. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng pagtubos, makikita nating ginamit ng Diyos ang mga anghel upang isakatuparan ang kanyang mga layunin. Hindi sila mahina. Sa katunayan, sila ay makapangyarihang espiritu na nilalang ng Diyos, higit pa sa tao pagdating sa kalikasan at kakayahan. Sa lumang tipan, makikita natin na sila'y ginagamit ng Diyos upang ipamalas ang kanyang banal na hustisya. Minsan awa din. Hindi sila kathang-isip lamang, kundi tunay na nilalang na makapangyarihan, espiritual at mas mataas sa tao sa kalikasan. Halimbawa sa Genesis chapter 19, isinugo ng Diyos ang dalawang anghel upang magdala ng hatol sa Sodoma at Gomora. Sa isang iglap, binagsak mula sa langit ang apoy at asupre upang puksain ang mga masasamang tao sa lungsod. Sa 2 Kings 19:35, isang anghel lamang ang pumatay ng 185,000 na sundalo mula sa Assyria sa loob lamang ng isang gabi. Isang kapangyarihan na hindi kayang gawin ng sinumang tao. Kung isang army ang papatay sa kanila, sigurado magkakaroon ng madugong paikipaglaban. Pero isang anghel lang ang pumatay sa 185 na sundalo. 185,000 na sundalo. Sa Exodus chapter 12, maaalala natin, ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa Ehipto at pinatay lahat ng panganay sa bawat bahay na hindi tinatakan ng dugo ng kordero na iniutos ng Diyos kay Moises. Ngunit hindi lamang sa paghatol sila makapangyarihan. Sa 1 Kings chapter 19, tinulungan ng anghel si Elias. Sa gitna ng kanyang panghihina, pinakain siya at pinalakas sa kanyang paglalakbay. Sa bagong tipan,
Meron ding mga pagkakataon na nagpamalas ng kapangyarihan ng mga anghel. Nang muling nabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoong Hesukristo, sabi sa Matthew chapter 28, isang anghel ang bumaba sa langit. Inuga ang lupa at binuksan ang libingan. At nakita ng mga sundalo at sila'y naparalisa sa takot na para silang mga patay sa kanilang nakita. Ilang beses na pinakawalan ng mga anghel ang mga apostoles sa tuwing sila'y nakukulong sa unang mga panahon ng pagsisimula ng iglesia sa Jerusalem. Sa Acts chapter 12, nang si Haring Herodes ay nagmataas at hindi siya nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, isang anghel ang sumakit sa kanya at namatay siyang inuuod ang laman. Sa huling bahagi ng banal na kasulatan, sa Revelation, chapter 7 hanggang 8, ang mga anghel ang siyang ginagamit ng Diyos upang ipatupad ang matinding paghatol sa huling panahon. Dala nila ang trumpeta ng kapahamakan, ang mangkok ng puot at ang mga hangin ng pagkawasak. Kaya mga kapatid, kung ganito ang kapangyarihan ng mga anghel, paano nating masasabi na mas dakila si Kristo? Si Hesukristo na naging tao, nagutom, napagod, at namatay. Siya rin mismo ay ilang beses na tinutulungan ng mga anghel. Ilang beses siya tinulungan ng mga anghel. Nang siya isanggol, ilang beses nagbabala ang anghel para sila'y makalikas. Doon sa binasa natin, pagkatapos niya mag-ayuno ng 40 araw, siya ay pinaglingkuran ng mga anghel. Sa gabi na bago siya mamatay, na habang ang kanyang mga pawis ay parang patak ng dugo, isang anghel ng Diyos ang dumating sa kanya at siya ay pinalakas. Ito po ang layunin ng ating pangangaral sa hapong ito. Upang ipakita na sa kabila ng pagiging mas mababa kaysa sa mga anghel, sa kaunting panahon ng kanyang pagiging tao, si Kristo ay higit sa kanyang layunin, sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan. Noong unang panahon, isinugo ng Diyos ang anghel para magparusa, pero hindi para magligtas. Hindi sila nagkatawang tao para mamatay para sa tao. Hindi sila nagpakasakit para ang mga tao ay makarating sa kaluwalhatian. Diyan pumasok ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkakatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo ay higit pa rin sa mga anghel. Ang karangalan ng kaligtasan ay sa anak ng Diyos lamang. Kaya nga mga kapatid, kung hindi tayo kayang iligtas ng anghel, ano pa kaya tayong mga tao? Maililigtas kaya natin ang ating sarili? Hindi. Ang karangalan ng kaligtasan ay para lang sa anak ng Diyos na si Hesukristo na ating Panginoon. Kaya naman sa chapter 3 verse 1 ay binigyan tayo ng paanyaya, isaalang-alang niyo si Jesus. Ayan ang mensahe natin ngayong hapon. Hindi po natin itinatanggi na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Sa katotohanan, sino mang magsasabi na si Hesukristo ay hindi dumating sa laman ay isang antikristo at nagbubulaan. Subalit, ito'y parte ng Ebanghelyo. Si Apostol Juan ay sumulat sa 1 John chapter 1 verse 1, kanyang sinabi, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay. Tungkol sa salita ng buhay. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo ay parte ng Ebanghelyo. Pagka ikinonsidera natin ito at inihambing natin siya, ang mga anghel samantala ay mga espiritong tagapaglingkod. Sila ay ministro ng apoy. Paano nga ang Panginoong Hesukristo ay may higit na karangalan sa mga anghel? Samantalang mayroon siyang kalikasan ng pagiging tao. Meron tayong tatlong
dahilan mula rito sa ating mga binasa. Unang dahilan kung bakit higit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga anghel sa kabila ng kanyang pagiging tao at pagkakatawang tao, sapagkat ang sanlibutang darating ay hindi niya ipinasakop sa mga anghel kundi sa mga tao. Chapter 2 verse 5 hanggang 8, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi ano ang tao upang siya'y alalahanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw na mga gawa ng iyong mga kamay, inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ating pong binasa ay tuwirang kinuha ng may akda sa Psalms chapter 8 na binasa ng kapatid natin kanina. Ang awit na ito ay pagpupuri sa Diyos na nagpapakita ng kanyang kadakilaan sa buong sangnilikha at ang kahanga-hangang papel ng tao sa plano ng Diyos. Merong isang sanlibutang darating na sinabi sa verse 5 na aming isinasaysay. Hindi ito tumutukoy sa mga bagay sa sanlibutang ito sa ngayon. Merong isang sanlibutang parating. At ang sanlibutang parating na iyon ay hindi ipinamana ng Diyos sa mga anghel, kundi ito ay para sa tao. Ang tinutukoy dito ay ang ating pag-asa sa bagong langit at bagong lupa. Sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 13, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Gayunpaman, gusto ko malaman ninyo mga kapatid, na ang unang creation, ang unang nilalang ng Diyos, itong daigdig na ating tinatahanan, ay ipinamana talaga ng Diyos sa tao. Nabasa natin sa Genesis 1 verse 27 hanggang 28. Layunin talaga ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng pamumuno sa sanlibutang ito. Subalit ang paghaharing ito ng tao sa lahat ng nilalang ng Diyos ay na-forfeit dahil sa kanyang pagsuway. Dahil dito ang tao ay pinarusahan ng Diyos. At yun ay binasa rin ng ating kapatid kanina. Dahil sa galing ka sa alabok ka rin babalik. At siya'y pinalaya sa hardin na kung saan doon magsisimula ang kanyang paghahari hanggang sa tuluyan niyang masakop ang buong sanlibutan. Sinabi ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang lahat ay naging masuwayin sa harapan ng Diyos. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan, ganun din ang pagpasok ng kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga mula sa pagkahari na siyang tunay na kalagayan ng tao sana sa harapan ng Diyos, ang tao ay naging alipin. Ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John 8:34 hanggang 35, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Romans chapter 6 verse 20, nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Imbis na malaya ang tao, nagampanan ang layunin niya sa Diyos, siya ay naalipin ng ibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kasalanan simula nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Mula sa pagkahari ng tao, siya ay naging alipin. Ang tao ay naging bihag ng diablo. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, kaya ang Diyos nagbibigay ng pagsisisi upang sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. At anong gamit ng diablo na pambihag sa tao ay ang kapangyarihan ng kamatayan.
Siya sa kanyang kasamaan ay pumapatay at nagnanakaw at sumisira. At ang tao ay naging alipin ng takot sa kamatayan. Ito ay refleksyon ng paghahari ng dyablo sa buhay ng tao. Kaya nga, ang pagpapakita ng pagkaalipin ng tao sa dyablo, hindi niya kayang isuko ang buhay niya kay Kristo. Masyado niyang pinapahalagahan ang kanyang buhay to the point na susuwayin niya ang Diyos sapagkat takot siyang mamatay. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo, siyang naghahanap ng kanyang buhay, siyang mawawala nito. Ngunit siyang magwawala ng kanyang buhay dahil sa akin, dahil sa Panginoong Hesukristo ay siyang makakatamo nito. Pero ang mga tao, magdadalawang isip magbigay ng buhay sa Diyos. Minsan, material pa lang nawawala, akala mo mamamatay na sila. Halos mamatay-matay sila sa paghahanap buhay. Ang hanap buhay ang pumapatay sa kanila. Sa sobrang takot nilang mamatay, sa kawalan nila ng katiyakan. Isipin mo, kahit sa simpleng mga pag-uusap, wala na silang panahon sa mga pamilya nila, wala na silang panahon sa kanilang sa pagbuo ng mga relasyon, wala na silang panahon na maglingkod sa Diyos. Hindi ba alipin sila? Sa kanilang takot na baka sa kanilang pagkukulang sila'y mamatay? Kaya mula sa paghahari na ginawa ng Diyos para sa tao dahil sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagsuway nang pinalaya siya ng Diyos, siya ay naging alipin. Kung kaya't mga kapatid, hindi pala maaari sa tao tumukoy yung Psalms chapter 8. Sa makatuwid, sino ang tinutukoy sa Psalms chapter 8? Pangalawang dahilan, ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pumunta tayo sa verse 8, chapter 2, verse 8 ng Hebrews. Sa kalahating bahagi hanggang sa verse 9. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumusuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbabata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan sa bawat tao. Sa totoo, kanina pa natin pinag-uusapan na para sa Panginoong Hesukristo lamang ang kaluwalhatian at ang karangalan at ang paghahari. Bagamat ngayon, tayo ay nakatira sa isang daigdig na nagre-rebelde sa Diyos. Hindi pa natin nakikitang nalulubos ang kapahayagang ito. Subalit ipinapangaral natin na kinakailangan ang Kristo ay mamatay at ilibing at sa muli niyang pagkabuhay siya'y umakyat sa langit at isang araw siya'y magbabalik upang dalhin ang sanlibutang darating. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita na lahat ng tao ay lumuluhod kay Kristo at ang lahat ng bibig ay nagpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Pero pag dumating ang araw na yon, walang bagay na hindi masasakop si Kristo. Sa ngayon na hindi pa natin nakikita yan sapagkat nagpakababa muna ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kaunting panahon ay ginawang mababa kaysa sa mga anghel. At doon nating maiintindihan ang tanong sa Psalms chapter 8, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Yun tayo. Yun ang sangkatauhan. Na yung taong pinagkatiwalaan ng Diyos kay Adan dahil sa kasalanan ay hindi nakarapat-dapat kahit kailan na maghari kasama ng Diyos. Pero inalala pa rin siya ng Diyos.
O ano ang tao upang iyong dalawin siya? Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, dinalaw ng Diyos ang tao. Pinagmalasakitan ng Diyos ang tao. Gaya ng sinasabi sa Matthew chapter 1 verse 22 hanggang 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinasalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Kaya nakita natin sa banal na kasulatan na si Hesukristo, bagamat siya'y Diyos sa kanyang kaluwalhatian, higit sa mga anghel, subalit sa isang pagkakataon ay nagkatawang tao, naging mas mababa kaysa sa mga anghel, upang sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, sa pagtitiis niya ng kamatayan, ay maipalasap niya sa atin ang biyaya ng Diyos. At pagkatapos nyon, siya ay puputungan ng kaluwalhatian at karangalan. Pangatlong dahilan kung bakit higit si Kristo sa mga anghel, dahil sa kabila ng kanyang pagiging tao. Sapagkat ang sangkatauhan ay makakabahagi sa kaluwalhatiang darating sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya nagkatawang tao para mamatay at muling mabuhay. Nagkatawang tao siya upang yung taong malayo sa Diyos ay makabahagi sa kaluwalhatian niyang dadalhin. Verse 10, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-uukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Nagawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sino ang karapat dapat magbigay ng kaluwalhatian sa tao? Siyempre, yung may kaluwalhatian na. Pwede bang magbigay ang wala ng anuman? Kaya nga nararapat sapagkat siya ang pinag-uukulan ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay ginawa para kay Kristo. At para sa Kanya ang lahat ng bagay, nararapat lamang na siya na tumanggap ng lahat ng bagay ang magbibigay din sa mga tao na pinalaya sa presensya ng Diyos. Sa pamagitan ng pagdadala niya sa kanila sa kaluwalhatian dahil sa Kanyang kamatayan. Dahil sa Kanyang pagkasakripisyo para sa kanila. Dahil dito, siya ang gumawa ng kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang kamatayan. At ang pinapaging banal ay nakakabahagi sa kabanalan na nagpapabanal. Ang mga pinamanahan ay nakakabahagi sa kayamanan ng tunay na mayaman sa makatuwid bagay si Hesukristo. Verse 11, sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. Dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Paano dinala ng ating Panginoong Hesukristo ang sangkatauhan sa kaluwalhatian sa pamagitan ng Kanyang kamatayan? Una, nakibahagi ang Panginoong Hesukristo sa pagiging tao ng mga anak ng Diyos at itinuring niya silang mga kapatid. Sa chapter 2, verse 11 hanggang 13, binasa na natin verse 11, verse 12, na sinasabi, ibabalita ko sa iyong pangalan, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Itong nasa verse 11, nasa verse 12,
ay direct quotation to ng Psalms 22 verse 22. Aking ipahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Ang Psalms chapter 22 ay panalangin ni David na nagsisimula sa matinding pagdadalamhati at nagtatapos sa papuri. Isa itong larawan ng paghihirap, pagtitiwala at tagumpay sa tulong ng Diyos. Maraming binanggit ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. At maraming kaganapan, kagaya ng mga nagsugal, kagaya ng mga tumuya sa Kanya, kagaya ng mga taong nakapalibot sa Kanya. At yung sinabi niyang, O Diyos, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Lahat yun mababasa natin sa Psalms chapter 22. Nandun yun. Nakahula. Pero sa gitna ng Psalms 22, nagtagumpay ang Mesaya sa kanyang kamatayan. At kanyang sinabi, aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Yung verse 13 ay quotation mula sa Isaiah chapter 8, verse 17 hanggang 18. At aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sangbahayan ni Jacob, at aking hahanapin siya. Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay ang mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sion. Nakakita mo, na waring ikinukubli ng Panginoon ang kanyang mukha sa Israel. Sinabi rin ng propeta, hindi dahil sa ang Panginoon ay bingi o ang kanyang kamay ay maigsi, kung kaya't hindi siya nagliligtas, kung hindi ang kasalanan ng tao ang nagpahiwalay sa kanya sa Diyos. Subalit anong sinabi ng Mesiyas? Hihintayin ko ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob, at aking hahanapin siya. Bilang panganay sa mga kapatid, siya ang nagsakripisyo para sa kanyang mga kapatid, at hindi ikinahiya ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging tao. Yan ang unang hakbang upang ang tao ay madala niya sa kaluwalhatian. Pangalawa, nakibahagi ang Panginoong Hesukristo sa pagiging tao ng mga anak ng Diyos upang makalaya sila sa pagkakaalipin sa diablo. Chapter 2 verse 14 hanggang 16. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwidayang diablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkakaalipin sa buong buhay nila. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Yun ang dahilan kung bakit mas makapangyarihan ang anghel kaysa sa tao, pero nung nagkatawang tao, nung bumaba ang Panginoong Hesukristo sa lupa, hindi siya nag-anyong anghel. Bakit? Sapagkat ang tinutulungan niya ay binhi ni Abraham, tao. Sa Matthew chapter 1 verse 21, at siya ay manganganak na isang lalaki at pangangalanan, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi ng tao, hindi naman ako alipin. Malaya ako. Nagagawa ko ang gusto ko. Anong sinasabi mong alipin sa kasalanan? Ganyan din ang sinabi ng mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. John chapter 8 verse 32 hanggang 36. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya'y kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham
at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao, paanong sinasabi mong kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palalayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Subalit, ang taong alipin sa kasalanan, mga kapatid, ay anak ng Diablo at hindi makikinig sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ituloy natin sa verse 37. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo kung patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. At sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inaanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi isinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsalita siya sa ganyang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Isipin mo lahat ng taong ipinanganak sa kasalanan dahil sa ating pagiging tao ay anak ng Diablo. Pero merong isang ipinanganak na hindi anak ng Diablo sapagkat ipinanganak siyang walang kasalanan, banal mula sa sinapupunan, ang nag-iisang anak ng Diyos. Kung kaya't sinasabi niya yung mga kausap niya, sinabihan niya yung mga kausap niya, hindi niyo tinatanggap ang aking salita sapagkat hindi kayo anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo para dalhin ang pagpapala sa sanlibutan. At anong pagpapala ang sinasabi niya rito? Na ipinangaral din ng mga apostoles. Acts chapter 3 verse 25 to 26. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa iyong binhi ay pagpapalain lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. Yan ang pagpapala na dala ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ang italikod ang tao sa kasalanan, ang palayain ang tao kay Satanas, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang sirain ang mga gawa ng Diablo. At pangatlo, paano dinala ng ating Panginoong Hesukristo ang tao sa kaluwalhatian? Nakibahagi ang Panginoong Hesukristo sa pagiging tao ng mga anak ng Diyos upang siya ang maging tagapamagitan nila sa Diyos.
verse 17 hanggang 18. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Noong lumang tipan, ang saserdote ay tao din upang maging mahabagin sa mga tao ng Diyos. Bawat dakilang saserdote ay hinuhugot mula sa mga tao. Kinukuha sila mula sa mga tao at inilalagay sila dahil sa mga tao para sila ang gumawa ng mga bagay na nauukol sa Diyos. Sila ang maghahandog ng mga kaloob at hain na patungkol sa mga kasalanan. Bakit kailangan tao ang saserdote? Upang kanyang pagpasensyahan, upang siya ay magtiis ng may kaamuan sa mga nagkakasala. Dahil alam niya sa kanyang sarili bilang siya'y tao din, siya ay napapalibutan ng maraming kahinaan. Isipin mo kung ikaw ay saserdote noong unang panahon at sa tuwing magkakasala ang tao, pupunta siya sa iyo at maghahain ka ng handog para sa kanya. Eh ang tao hindi natatapos sa paggawa ng kasalanan. Handog ka ng handog araw-araw para sa mga tao. At hindi ka pwedeng mainis sa kanila sapagkat alam mo na ikaw ay tao rin na nagkakasala, kundi ikaw ay mahahabag sa iyong mga kapatid na nagkakasala din. Ganon ang saserdote sa unang tipan. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat nagtiis ng marami, nagtiis para sa kasalanan, hindi naman siya nagkasala. Chapter 7 verse 25 hanggang 28. Dahil dito naman, siya ay nakapagligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote, banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote na una-unay patungkol sa kanyang sariling kasalanan at saka patungkol sa kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman nang kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat inilagay ng kautusan na may dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Sa tatlong paraan, dinadala ng ating Panginoong Hesukristo ang tao sa kaluwalhatian. Na una, siya ay nakitulad sa kanya at sa kanila at hindi niya sila ikinahiya bilang mga kapatid. Pangalawa, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo upang sa kanyang kamatayan ay palayain ang tao sa kamay ng diablo. At siya ay malinis sa kanyang mga kasalanan. Pangatlo, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang magtiis siya ng mga bagay na tiniis natin. At sa kanyang pagtatagumpay at sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, maaari tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya'y palaging mahahabag sa atin. At pupunta na tayo sa pangalawang bahagi, chapter 3, verse 1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Nakita natin kung gaano kahit sa pagiging tao, sa kanyang pagkakatawang tao, higit pa rin ng ating Panginoong Hesukristo sa anghel.
Kaya lalong pinagdidiin-diinan sa atin na isipin natin ang Panginoong Hesukristo. Doon sa salitang isipin nyo si Kristo. Tignan mo. Titigan mo. Hindi basta titignan na parang isang pagsulyap lang. Kung hindi tignan mong mabuti. Na habang tinitignan mo siya ay isinasa puso mo ang kanyang larawan. Na kahit pumikit ka ay parang nakikita mo pa rin siya. Isipin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Itong exhortation na ito, na tinatawagan tayo na isaisip si Kristo, ay nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang pakikinig, kundi nagbibigay tayo ng atensyon sa ating mga napapakinggan. Ipinangaral sa atin kaninang umaga sa exhortation na nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na ating narinig, na baka maging kagaya tayo ng maraming ipinangaralan ng salita ng Diyos, na tumanggap sa salita ng Diyos ng masaya, subalit hindi nag-ugat sa puso ang kanilang mga tinanggap. At dumating ang maraming pag-uusig, ang kanilang kasiyahan kay Kristo ay panandalian lamang. O marami naman talaga sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos, nahati ang ating atensyon, na parang ang mga salita ng Diyos ay nalalaglag lang sa mga tabing daan. At darating ang diablo, at darating ang mga tao na parang mga ibon na tutuka sa binhi na inihasik sa ating puso. O baka naman, na kahit na ipangaral na sa atin na si Hesukristo ay higit sa lahat ng bagay, o higit siya sa langit at lalong higit siya sa lupa. Sinabi ng awit, anong pagnanasaan ko sa langit maliban sa iyo? Kahit dito sa lupa ay walang kagaya mo. Na mas mamahalin pa natin ang mga regalo sa atin ng Diyos kaysa sa Diyos na nagbibigay sa atin. Mas minamahal natin ang pagpapala kaysa sa Diyos na nagpapala. Na baka pagka tumanggap tayo ng salita ng Diyos, tatanggapin natin ito at sa ilang panahon ay mabubuhay sa ating puso. Pero pag dumating na ang mga material na pangangailangan, ang mga tukso at mga pag-iimbot, yung mga bagay sa sanlibutan ang sasakal sa atin upang hindi tayo magbunga. Mga kapatid, isaisip natin palagi ang ating Panginoong Hesukristo, na baka tayo ay mapanghinaan sa ating mga pag-iisip. Tignan natin ang ating dakilang apostol. Ang ibig sabihin ng apostol sa literal ay isinugo. Wala nang ibang isinugo, huling-huli sa lahat maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Na dahil siya ay higit sa anghel, wala nang ibang ebanghelyo na kahit bumaba pa ang anghel ngayon at mangaral ng ibang ebanghelyo, hindi yan tinatanggap. Sapagkat ipinangaral na ni Kristo ang daan ng kaligtasan. At ang ating dakilang saserdote, ang kanyang pamamagitan para sa atin. Una, isipin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa kung sino siya na ipinahayag sa atin ngayon. Ikumpara natin ito sa chapter 12 verse 2 hanggang 3. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, sapagkat dilidilihin nyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manlupaypay sa inyong mga kaluluwa.
Wala pong ibang paraan para lumakas ang Kristiyano maliban na wag niyang alisin ang kanyang tingin kay Kristo. Sapagkat kahit ano pang kahirapan meron tayo sa sanlibutang ito, tagalupa tayo, hindi tayo galing sa langit. Ang konting adjustment para sa atin na mga tao rito ay normal lamang. Pero isipin mo, gaano kalaki ang ibinaba ni Kristo para sa ating kaligtasan. Higit siya sa anghel. At ang anghel ay higit sa tao. Siya na higit sa mga anghel ay naging mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Anong klaseng adjustment yan? Anong klaseng pagpapakumbaba yan? Na para madala sa atin ang perpektong mensahe ng Diyos, nagtiis siya ng mga kahirapan at ginawa niyang matapat ang kanyang gawaing tinanggap sa Panginoon Diyos at Ama nating lahat. Pangalawa ay sa isip natin ang epekto. Ano ang epekto ng pagka-apostol at pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo sa atin? Basahin natin sa chapter 3 verse 1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, una, nagkaroon tayo ng banal na pagkakapatiran. Hindi tayo ikinahiya ni Kristo na tawagin niyang kapatid. At dahil sa kanyang pagkakatawang tao, may relasyon tayo sa Ama dahil sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, nang tayo ay naligtas, meron tayong banal na pagkakapatiran. Na lahat ng mga anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakapatid sa Panginoon. Kung hindi ka ikinahiya ni Kristo, huwag mong ikahiya ang kapatiran mo. Sapagkat dahil sa kanyang pagka-apostol at dahil sa kanyang pagkasaserdote, tayo ay mga banal na magkakapatid. Hindi natin iniiwanan ang kapatiran natin sa pagtitiis alang-alang kay Kristo para isipti mo ang sarili mo. Sapagkat nung tayong mga tao ay forfeited na sa harapan ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ni Kristo. Sinaklolohan niya tayo. At dahil dyan, mga banal na kapatid sa Panginoon, isa-isip natin ang Panginoong Hesukristo. Ipinapaalala sa atin na dahil tayo mga anak ng Diyos, dahil sa kapanganakang muli, hindi tayo taga-sanlibutan. Ngayon, nasa sanlibutan tayo, ngunit tayo ay mga manlalakbay tungo sa langit. Tungo sa banal na bayan na inihanda sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa mga anghel ipinapasakop ang sanlibutang darating. Subalit sa tao, kasama ni Kristo, sinasabi ng banal na kasulatan, kung tayo ay magtitiis na kasama ni Kristo, tayo ay maghaharing kasama ni Kristo. Hindi maghaharing kasama ng mga anghel, kundi maghaharing kasama ni Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapatid. Sapagkat hindi lang ikaw ang nag-iisang anak ng Diyos. Marami tayo. Dahil sa panganay nating lahat sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang patuloy na pagtingin natin sa Panginoong Jesucristo ang nagbubunga ng pagtitinginan natin sa isa't isa. Sama-sama tayo naghihintay sa Kanya.
Sama-sama tayong nangahawak ng kanyang salita. Na sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 24, kaya nga na tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabuting gawa, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pang isa sa isip natin na epekto ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Tignan natin uli ang talata. Mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Hindi lang tayo nagkaroon ng banal na pagkakapatiran. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng bahagi sa makalangit na panawagan. Lahat tayo tinawag ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. At ipinapaalala sa atin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus at nagligtas na makasalanan ng walang dahilan. Kanyang sinabi, at kapag ako'y naangat sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Huwag nating kakalimutan na ang Ebanghelyo ay isang panawagan. Nang tinawag ka ng Diyos, narinig mo yon sa Ebanghelyo. Nang tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang panawagan ng Diyos sa pagsisisi at pananampalataya. 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tumanggap tayo ng biyaya sa Diyos. At pag pinag-usapan ng biyaya ng Diyos, hindi yan pwedeng maging biyaya ng Diyos na walang layunin ng Diyos. Matatamo natin at matatamasa natin ang kadakilaan ng kanyang pagiging mabiyaya kung ating tinatanggap sa buhay natin ang kanyang sariling akala, ang kanyang sariling layunin. Tinawag tayo ng Diyos na gampanan ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po dapat nating isipin na gugustuhin natin na biyayaan tayo ng Diyos samantalang sinusuway natin ang kanyang layunin sa ating buhay. Tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Kagaya ng unang tao, nang nilalang ng Diyos ang tao, at ang sabi ng Biblia, gumawa tayo ng tao ayon sa ating larawan. Upang ang tao ay maging refleksyon kung sino ang Diyos. Sinabi ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang kabanalang ito ay hindi galing sa ating sarili. Binasa natin kanina na ang nagpapabanal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. Dahil sa tayo'y makasalanan, pinabanal tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamagitan ng kanyang pagdanak ng dugo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan, at sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nakahayag ang refleksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, pakabanalin mo sila sa pamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Mga kapatid,
Hindi po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos upang tayo po'y mahirapan. Ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin ay kaparaanan ng Panginoon upang mahayag sa ating buhay ang kabanalan at biyaya ng Diyos. Kabanalan at biyaya sapagkat hindi tayo magiging banal kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. At hindi natin tatamasahin ang biyaya ng Diyos sa kung anumang dahilan. Biniyayaan tayo ng Diyos upang tayo'y lumakad kasama niya, na nagpapakumbaba sa Kanya, na may pagpapasakop sa Kanya, na gawin natin ang Kanyang kalooban. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Ito ay klase ng panawagan na meron tayong sinusundan, meron tayong tinitignan sa malayo. Ang panawagan para sa isang makalangit na gantimpala. Kung paanong si Hesukristo ay pinutungan ng karangalan at kaluwalhatian, ito'y tatamasahin din ng lahat ng nasa Kanya. Philippians chapter 3 verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi dahil sa naabot ko na ang lahat. Pero isa lang ang ginagawa ko at natutunan ko sa banal na kasulatan. Nililimot ko na ang mga bagay na nakalipas. At hinaharap ko ang isang bagong pag-asa kay Kristo Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Mga kapatid, kung tayo uusad sa pananampalataya, hindi pwedeng pabalik-balik tayo sa mga bagay na paulit-ulit namang tinatanggal sa atin ng Panginoon at ang banal na Espiritu. Tumingin tayo sa gantimpalang na kay Kristo. Tumingin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung siya ay nagwagi, magwawagi tayo. Kung siya ay nabuhay mula sa mga patay, mabubuhay din ako mula sa mga patay. Kung hindi siya pinabayaan ng Diyos, hindi rin ako pababayaan ng Diyos. Kung tinulungan siya ng Diyos sa lahat ng tukso, sa lahat ng kahirapan, tutulungan din ako ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Pero wag nating kakalimutan, kung nagtiis si Kristo, dapat tayong magtiis. Kung natutong sumunod si Kristo sa pamamagitan ng mga sakit, kailangan nating matutong sumunod sa pamamagitan ng mga sakit. Mga paghihirap, mga pagtitiis, ay hindi po yan ginagamit na hadlang para wag tayong sumunod sa Diyos. Kung hindi yan pa nga ay instrumento ng Diyos para matuto tayong sumunod. Sapagkat ang gusto ng Diyos na klase ng pagsunod ay yung klase ng pagsunod na kaya mo siya sinunod kasi wala ka lang magawa. Basahin natin. Sa Hebrews chapter 5, verse 8, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Yan ang pagsunod na hinahanap ng Panginoon. Yung natutunan natin sa gitna ng kahirapan. Madaling magbigay pag meron ka. Madaling sumunod, madaling sumali sa gawain kasi wala kang ginagawa. Pero subukan mong may kasamang pagtitiis. May kasamang pagsasakripisyo. Madaling mag-witness ng tao kasi yung tao na yan makikinig sa'yo, pero subukan mong mag-witness nang malayo pa lang minumura ka na. Subukan mo na magturo ng taong hindi nakikinig sa'yo. Madaling magturo ng taong natuuto mo at napapaniwala mo, pero subukan mo magturo ng taong hindi ka pinapansin. Yan ang lahat ng dinaan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ginawa ng Panginoong Hesus ay umiyak sa Diyos. Verse 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis.
Mga kapatid, hindi po tayo pinagtitiis ng Diyos para mayroon tayong dahilan kung bakit tayo sumusuway. Ang bawat pagtitiis ay ating paaralan ng pagkatuto. Walang silbi ang walis kung walang kalat. Kaya wag nating sabihin na hindi na tayo magwawalis kasi hindi naman nauubos ang kalat. At niloob ng Diyos yan sapagkat hindi niya lang tayo tinawag para manampalataya. Tinawag niya rin tayong magtiis kasama niya. Tinawag niya tayo sa ganyan. Mga kapatid, higit sa lahat may panawagan sa atin ng Panginoon na makibahagi tayo sa gawain ni Kristo. Unay, ibinigay niya to sa mga apostoles. At ngayon dumating na sa atin, anong sinabi niya? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Higit siya sa anghel sapagkat siya ay Diyos sa kalangitan. Higit siya sa anghel kahit sa lupa sapagkat siya ay namatay para sa kasalanan ng tao. Higit siya kay Satanas. Malayong malayo ang kapangyarihan ng Diablo sa kapangyarihan ni Jesucristo na ating Panginoon. Si Kristo ay Diyos, si Satanas ay anghel lang. Anghel lang na nagre-rebelde sa Diyos. Ang kapahamalaan ay kay Kristo. At anong sabi niya? Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Simulan natin sa sarili natin, maging mga disipulo tayo ni Kristo. Kung nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Isaisip natin yan palagi. Kung meron tayong oras para mag-isip ng problema na hindi naman natin ginagawan talaga ng aksyon, bakit hindi tayo maglaan ng isip at pag-isipan natin ang Panginoong Hesukristo? Baka sa bagay na yan, bigyan niya tayo ng pag-iisip ng katalinuhan na galing sa Diyos. Mga kapatid, sinabi niya, hindi basta tayo nag-aakay ng mga kaluluwa para maging miyembro ng simbahan. Hindi tayo basta nagbabautismo ng tao para sabihin marami tayong nabautismuhan. Ang ating intensyon ay ito, sapagkat si Jesucristo ay Panginoon sa langit at sa lupa, lahat ng tao dapat maging tagasunod ni Kristo. Wala dapat taong sumusuway sa salita ng Diyos. Na nagpabautismo tayo sa tubig, ipinakita natin sa sanlibutan, natapos na tayo sa dati nating buhay. At buhay tayo kay Kristo. Kanyang sinabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Utos ni Kristo. Kaya ipinapakilala sa atin, mga kapatid, ang kahigitan ni Kristo upang katuwing tayo ipinag-uutusan niya, huwag nating gawing kabigatan. Sapagkat muli, sino ang tao para alalahanin ng Diyos? Sino ang tao para dalawin ng Diyos? Kagaya ng sinabi ng centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. O Diyos, itong pangangaral ko, hindi ito karapat-dapat sa iyo. Ang paglilingkod namin, hindi karapat-dapat sa iyo. Ang pagiging tao ko, hindi karapat-dapat sa iyo. Ang bahay namin, hindi karapat-dapat tirahan mo. Pero sa salita mo lamang, susunod kami sa iyo. Aayusin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi kami karapat-dapat maglingkod sa iyo. Subalit, ayusin mo kami. Bigyan mo kami ng puso. Bigyan mo kami ng buhay. Yung sinabi mo dun, hindi mga anghel ang tinulungan mo. Ang tinulungan mo, mga makasalanang tao. Si Satanas nang pinalaya sa langit kasama ng lahat na mga anghel na nagpadaya sa kanya, hindi gumawa ang Diyos ng kahit anong hakbang para iligtas sila. Pero tayo,
nagawa sa alabok. Inisip tayo ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Bumaba siya rito. At isang araw, babalik siya. O, purihin ang kanyang pangalan. Matagpuan nawa tayo naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, hindi dapat tayo maging masuwahin sa makalangit na pangitain. Mayroon na tayong bahagi sa kaharian ng Diyos at sa paglawak ng kaharian ng Diyos. O kayo mga bisita namin, kaya namin kayo inimbitahan. Sapagkat kailangan nyo si Kristo. Hindi para sa anumang bagay, kailangan nyong mabuhay kay Kristo. Hindi si San Miguel ang magliligtas sa atin. Una, sapagkat si San Miguel ay anghel. Pangalawa, brand yun ng biyera. Kaya hindi yun makapagliligtas sa atin. Si Kristo ay higit sa mga anghel. Lalong higit siya sa biyera. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin na magpapalaya sa atin. Kailangan natin lumakad sa katotohanan. Kailangan maging anak tayo ng Diyos. At ayaw po namin maging masuwayin sa makalangit na pangitain. Kung ang marami ay nagpapalaki lang ng simbahan at nagre-raise ng pondo, sapat na sa akin na makakita ng isang makasalanan na tumalikod sa kasalanan. Kahit isa lang. Na ang kanyang pananampalataya ay hindi sa bibig, kundi ang kanyang buhay ay talagang binago ng Diyos. Mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan tungo sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. At ngayon ay naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. Acts chapter 26 verse 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Ipinapangaral natin na ang tao ay dapat magsisi. Sapagkat hindi lang tayo niligtas ng Diyos para makalapit tayo sa Diyos. Namatay si Kristo para makawala tayo kay Satanas. Ang tao ay dapat magsisi. At sa pagpapatawad na bigay ng Diyos sa atin, makakagawa na tayo ng mga gawain na karapat-dapat sa pagsisisi. At ito ang unang bahagi. At ito ang unang bahagi ng Hebreo. Ang kahigitan ni Kristo sa mga anghel. Chapter 1 verse 4 hanggang chapter 3 verse 1. Pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang nagdala sa amin ng Ebanghelyo, Ama, sa pamamagitan ng pagsusugo ng iyong anak na si Jesucristo. At sa pagdadala mo sa amin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, hinihiling ko po sa iyo. Ang aming mga isip ay hawakan mo. Ang aming mga puso ay bantayan mo. Alisin mo mga Diyos-Diyosan. Ang pagkatigasan ng ulo at pag-iimbot. Kung hindi ilagay mo ang iyong salita sa aming mga puso, ilagay mo sa amin ang iyong buhay na salita, si Jesucristo na aming Panginoon. Tulungan mo kaming makita namin siya sa kabila ng masamang sanlibutan ito. Salamat
sa iyong pakikiramay sa amin. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat sapagkat hindi mo kami ikinahiya. Tulungan mo rin kami na hindi ka namin ikahihiya. Pagkat marami kaming pag-uusig, marami pang parte ng aming pananampalataya ang hindi pa nagiging sakdal. Marami sa amin, Panginoon, natatakot pa kami kung anong sasabihin ng mga kamag-anak namin. Marami sa amin, natatakot pa kami kung anong sasabihin ng mga katrabaho namin at ng mga kakilala namin. Marami sa amin, Panginoon, nag-iisip pa kami. Baka mawalan na kami ng oras sa sarili pag kami naglingkod sa iyo. O Diyos, tulungan mo po kami. Panginoong Jesucristo, naranasan mo minsan maging tao. Tinukso ka patungkol sa pagkain. Tinukso ka tungkol sa material. Tinukso ka minsan tungkol sa kayabangan ng pag-iisip. Tinukso ka na suwayin mo ang Diyos. Subalit hindi ka gaya namin. Hindi ka nagkasala. Hindi mo pinili ang pagkain kaysa sa salita ng Diyos. Hindi mo pinili ang pagsamba kay Satanas para lang makuha yung material na ipinangako sa iyo. Na hindi mo sinubok ang katapatan ng Diyos. Pero kami, Panginoon, mahabag ka sa amin. Ilang beses ka namin sinusubok sa hindi namin paniniwala sa iyo. Ilang beses ka namin winalang bahala namin ang iyong salita para lang kami makakain at makainom. O Diyos, salamat sa aming dakilang saserdote. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming salita at sa aming mga gawa, sa kabuuan ng aming pamumuhay, sa aming pagnanasa, sa lahat ng aming pagtatrabaho at pagsisikap, mabigyan nawa namin ng karangalan si Kristo. O Diyos, sa iyo ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa iyo ang iglesia sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa iglesia. Tulungan mo kami palagi. At dalhin mo kami sa mga tao na dinala mo na kay Kristo ng una. At maibahagi namin sila sa kanila ang dakilang kaligtasan na amin ang pinanghawakan na ngayon pinagpapatotoo namin sa iba. Salamat po sa maghapong ito sa iyong banal na Espiritu ngayon at hanggang sa wakas sa iyong pagbabalik sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.